Nagising siya sa pamilyar na tunog ng impyerno. Ang pakpiyo nga metal. Ang sigaw na hindi niya alam kung kanino. Ang biglaang padilim ng lahat. Na parabang nilamon ng gabi ang katanghalian. At ang amoy. Ang nakasusulaso na amoy ngang susuno na gasolina at isang bagay pa. Isang bagay na ayaw pangalanan ng kanyang isip. Isang taon. Isang taon na ang nakalipas pero ang mga tuno at amoy ay bumabalik pa rin tuwing hating gabi o kung minsan, kahit sa sikat ng araw. Sila ang multo na humahabol sa kanya, magpaalala ng araw na iyon kung kailan kinuha ng isang iglap ang lahat. Napamula siya ng mata. Walang apoy. Walang siga. Tanging ang nakabibinging katahimikan ng isang kuwartong dapat sana'y puno ngang buhay. Ang kuwartong ngang kanyang 5 anghel. Ang sahi ay malami sa kanyang mapahabang dahan-dahan siyang bumangon mula sa pagkakasandal sa pada. Narito na naman siya. Sa tuwing hindi siya makatulo, dito siya dinadala ng kanyang mga paa. Ang nursery na binuo nila ng kanyang mga magulang ng may buong pagmamahal at pananabik. Ang 5 kuna ay naroon pa rin, nakahilera na parang sundalong nahihintay ng utos na hindi na darating. Malinis. Walang alikabo. Siya ang nalilinis nito araw-araw, isang ritual kang pagdurusa. Nilapitan niya ang unang kuna, ang kuna ni Mateo, ang kanyang panganay. Hinaplos niya ang kahoy, inaasahang mararamdaman ang init ng kanyang anak, pero tanging lamig lang ang sumalubong sa kanya. Sunod si Marco. Tapos si Maya. Si Mia. At ang bunso niyang si Max. 5 bituin. Iyon ang tawag sa kanila ang kanyang Papa Richardo. Ang mga bituin na ngayon ay abo na lang ng kahapon. May isang maliit na kamiseta na naiwan sa kuna ni Max. Kinuha niya ito at niyakap ng mahigpit, ipinikit ang mata at sinubo na amoyin ang naiwang amoy sanggo. Pero wala na. Ang tanging naamoy niya lang ay ang detergent at ang walang hanggang kalungkutan. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mata. Hindi na siya iiyak. Ipinanggako niya iyon sa sarili niya. Naubos na yata ang lahat ng luha sa kanyang katawan. Ang natitira na lang ay isang malaking butas sa kanyang dibdib, isang bigat na hindi kayang pagaanin ng panahon. Isang taon. Isang taon na silang wala. Ang kanyang magulang. Ang kanyang 5 anak. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pinto ang pumutol sa kanyang pag-isip. Ara? Ang boses ni Lorna? Ang kanyang ate ay malumanay. Pero para kay Ara, ito'y parang isang pako na tumutusok sa katahimikan. Nandito ka na naman pala, sabi ni Lorna, lumapit ito at hinawakan siya sa braso. Halika na, maumaga na. Hindi ka pa kumakain. Hindi umimik si Ara. Hinayaan lang niya ang sarili na mapatyanot sa pagilang ng kanyang kapatid. Sa loob ng 1 taon, si Lorna na ang naging anino niya, ang tagapag-alaga niya. Si Lorna na lang ang natitira sa kanya. Habang naglalakad sila palabas ng kwarto, napatingin si Ara sa direksyon ng isang malaking safe sa master's bedroom ng kanilang nga magulang. Doon nakatago ang lahat ng mahahalagang dokumento. Ang testamento. Ang mga titulo NG Lupa. Ang Pundasyon NG Salcedo, Associates. Napansin yata ni Lorna ang kanyang tingin. Huwag mo nang isipin yon. Ara. Ang mahalaga ay magpagaling ka. Ako na ang bahala sa lahat. May kung anong kumiro sa puso ni Ara sa sinabi nito. Ako na ang bahala sa lahat. Ayon din ang laging sinasabi ni Lorna sa abogado nila. Pagdating sa kusina, ipinahanda siya ni Lorna ng kape. Umupo si Ara sa mesa, nakatingin lang sa kawalan. Kinausap ko na ulit si attorney kanina, sabi ni Lorna habang naglalagay ng asukal sa kape. Malapit nang mayos ang lahat ng papeles. Kailangan na nating tapusin ang probate. Para makapagsimula na tayong muli. Tumango lang si Ara. Hindi niya maintindihan ang salitang yon. Magsimula muli. Paano? Biglang tumuno ang cellphone ni Lorna. Tiningnan nito ang screen at bahagyang kumunot ang no. Tumayo ito at lumayo ng kaunti. Excuse me lang. Ara ha. Sagutin ko lang to. Pumunta si Lorna sa may pinto ngang hadin. Iniwang bahagyang nakaawang. Akala siguro nito ay hindi siya naririnig ni Ara. Noong una, mahina lang ang boses nito. Halos pabulong.
Pero habang tumatagal ang usapan, unti-unting tumataas ang tono, nakakaroon ng bigat at galit. Anong ibig mong sabihin na hindi pa tapos? Nasaan ka ba ngayon? May diing tanong ni Lorna. Sinabi ko na sa iyo, kailangan mong siguraduhin na malinis ang lahat. Napatigil si Ara sa pag-inom ng kape. Itinutok niya ang kanyang buong atensyon sa usapan. Wala akong pakialam. Narinig niyang sigaw ni Lorna, pero agad itong humina na parang napatantong baka may makarinig. Bumalik ito sa pagiging pabulong, pero mas may diin at baksik. Basta siguraduhin mong walang anumang ebidensya. Bayat ka na. Gawin mo ang trabaho mo at pagkatapos niyan. Huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Ebidensya. Paulit-ulit na umikot ang salitang iyon sa isip ni Ara. Anong ebidensya? Bayat ka na. Sino ang binayaran? Para saan? Biglang isinara ni Lorna ang tawa at huminga ng malalim bago humarap muli kay Ara na para bang walang nangyari. Ang mukha nitong kanina ipuno ng put ay napalitan na ulit ng ngiti. Sorry, Ara. Yung supplier lang para sa bagong project. Alam mo na, sakit sa ulo. Pero hindi na nakatingin si Ara sa kanya. Nakatingin siya sa tasang nanginginit sa kanyang kamay. Ang aksidente. Ayon ang sabi ng mga pulis. Isang malagim na aksidente. Nawalan ng preno ang fan. Bumangga sa isang tangke. Sumabo. Siya lang ang himalang nakaligtas. Tumilapon palabas bago pa man magliyap ang lahat. Pero ang nga salitang narinig niya mula kay Lorna. Siguraduhin mong walang anumang ebidensya. Umalingaw nga ito sa kanyang isipan, mas malakas pa kaysa sa tunog ng metal na bumangga. Mas nakabibingi pa kaysa sa katahimikan ng kuwarto ng kanyang nga anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon, isang bagong emosyon ang pumalit sa walang katapusang pihati. Isang malamig at nakatatakot na pagdududa. Malayo sa nakabibinging katahimikan ng mansyon ng mga Salcedo sa Maynila, may isang lugar kung saan ang ingay ay musika. Ito ang munting paraiso ni Miguel de la Cruz. Papa Mix, tingnan mo. Mas malaki ang shell ko kaysa kay Maya. Sigaw ni Marco. Ang pinakamakulit sa lima. Habang iwinawagaywe ang isang kabibing halos kasinlaki ng kanyang maliit na palat. Hoy! Akin yan! Nakita ko yan una. Ganting sigaw ni Maya, na nakapamewang pa. Ngumiti lang si Miguel habang inaayos ang lambat na pinaglumaan. Ang tunog ng alon na humahampas sa dalampasigan, ang hiyawan ng mga bata, ang amoy ng alat sa hangin ito ang nga bagay na bumubuhay sa kanya sa loob ng isang taon. Hati na lang kayo diyan, mahinahon niyang sabi. Marami pang shell sa dagat. 5 maliliit na ulo ang sabay-sabay na lumingon sa kanya, mga matang punong tiwala at pagsamba. Si Mateo, ang seryosong panganay. Si Marco, ang pilyo. Ang kambal na sina Maya at Mia, na laging nag-aagawan pero hindi mapaghiwalay. At si Max, ang bunsong laging nakakapit sa kanyang binti. Ang kanyang 5 bituin. Iyon ang tawa niya sa kanila. Dumating sila sa buhay niya na parang mga bulalakaw na nahulog mula sa langit biglaan, maliwanag, at nagiwan ng marka na hindi na mabubura. Inaalagaan niya sila, minamahal na parang tunay na sariling nga anak. Sila ang nagbigay sa kanya ng dahilan para bumangon tuwing umaga. Sila ang nagturo sa kanya kung paano muling ngumiti. Pero sila rin ang dahilan kung bakit hindi siya makatulog ng mahimbing sa gabi. Kinagabihan. Nagising si Miguel na humahabol sa kanyang hininga. Pawis na pawis ang kanyang noo at malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Napanaginipan na naman niya. Ang apoy. Ang usok na sumasakal sa kanyang baga. Ang ngasigaw na humihingi ng tulong. Ang maliit na kamay na kumawala sa pakakahawa niya bago pa man gumuho ang nasusuno na pada. Kasalanan ko. Ang nga salitang iyon ang laging bumubulong sa kanyang isipan sa gitna ng kadiliman. Isa siyang rescue dati. Magaling. Mabilis. Pero sa isang pagkakataon, nabigo siya. Isang buong pamilya ang hindi niya nailigtas. Pagkatapos nun, tinalikuran niya ang lahat. Ang trabaho, ang siyudad, ang dating buhay. Natago siya dito sa Batangas, sa isang bayang halos wala sa mapa, bitbit ang isang kasalanang hindi niya kayang patawarin sa kanyang sarili. Dahan-dahan siyang bumangon,
Siniguradong hindi magising ang mga bata na mahimbing na natutulo sa isang malaking bani sa sahi. Pinakmasdan niya sila isa-isa. Ang nga anghel na natutulo, walang kamalay-malay sa bangungot na gumigising sa kanya. Sila ang kanyang penitensya. Ang kanyang paktubos. Hindi siya maaring mabigo sa kanila. Kinabukasan, kinailangan niyang pumunta sa bayan para mamili nga gamit. Isinakay niya ang 5 sa kanyang lumang ngunit matata na Honor-type jeep. Habang naghihintay na maluto ang inorder nilang merienda sa isang maliit na karinderya, napako ang kanyang tingin sa lumang telebisyon sa sulok. Isang news feature ang palabas. Ang musika ay malungkot. Isang taon na ang nakalipas matapos ang malagim na trahedya na kumitil sa buhay ng mag-asawang business tycoon na sina Ricardo at Elena Salcedo, kasama ang kanilang 5 apo, sabi ngang reporter. Nagpatuloy sa pagsasalita ang reporter, pero hindi na ito pinapansin ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga litratong ipinapakita sa screen. Ang larawan ng isang matandang mag-asawa. Ang larawan ng nasunog na fan. At pagkatapos, isang family picture. Isang magandang babae na may malungkot na mamata, nakangiti habang karga-karga ang isa sa 5 makakambal na sanggol na nakapalibot sa kanya. Nabitawan niya ang baso. Bumaksa ito sa sementadong sahi at nabasa, pero hindi niya narinig ang tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang mukha ng babae. Ang mukha ng 5 bata. Mateo. Marco. Maya. Mia. Max. Ang kanyang nga bituin. Ang nga nawalang apo ng nga Salcedo. Papa Megs. Okay ka lang? Basa yung baso? Tanong ni Mateo, na may pag-alala sa boses. Hindi siya makasagot. Pakiramdam niya ay umikot ang buong karinderya. Nagbayat siya ng tulala at halos kalat-karin ang nga bata pabalik sa jeep. Ang daan pauwi ay malabo sa kanyang paningin. Pagdating sa bahay, hinintay niyang makatulo ang mga bata para sa kanilang siesta. Pinakmasdan niya ulit sila. Ang bawat hibla ng kanilang buhok, ang bawat pilik mata, ang bawat maliit na daliri. Ang mga batang ito ay hindi sa kanya. Mayroon silang ina. Isang ina na sa loob ng 1 taon ay nagluluksa sa paakalang patay na sila. Isang alongang takot ang bumalo sa kanya, mas malamig pa kaysa sa alongang dagat sa gabi. Ang ibalik sila ay ang tamang gawin. Pero ang pagbabalik sa kanila ay nangangahulugang pagkawalan nila sa buhay niya. Nangangahulugan itong ang paharap sa matanong. Bakit ngayon lang? Bakit niya sila itinago? Isa ba siyang kidnapper? Pero mas matindi ang kirot na naramdaman niya para sa babaeng nasa litrato. Ang ina na nawalan ng lahat. Kinapa niya ang kanyang bulsa at kinuha ang kanyang luma at gasgas na cellphone. Nanginginig ang kanyang makamay habang idinidial ang numero ng Salcedo. Associates na nakita niya sa ilalim ng screen ng TV. Nag-ring ito ng 1 beses. 2. 3. Sa bawat pat-ring, gusto na niyang ibaba. Salcedo and Associates, good morning. Napatigil siya. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Sumilip siya sa mabatang natutulo. Ito na. Walang atrasan. Huminga siya ng malalim. Ang boses niya ay nanginginig at halos pabulong. Hello. May kailangan akong sabihin tungkol sa pamilya Salcedo. Nakatayo si Lorna sa harap ng isang full-length mirror, suot ang isang mamahaling seda na damit na kapapabili niya lang. Perpekto ang baksak. Perpekto ang kulay. Ito ang kulay ng tagumpay. Ngumiti siya sa kanyang refleksyon. Sa wakas, pagkatapos ang habang buhay na paninirahan sa anino ni Arabella ang paborito. Ang maganda, ang laging bida ito na ang kanyang panahon. 1 taon. 1 taon ng pagpapanggap. Pagpapanggap na nagluluksa. Pagpapanggap na nag-alala. Pagpapanggap na isang mapakmahal na kapatid. Napakagaling niyang artista. Kahit siya ay napapahanga sa sarili niya. Ilang araw na lang. Ilang araw na lang at opisyal nang sa kanya ang lahat. Ang kumpanya. Ang nga-ari-arian. Ang pangalan. Ang kapangyarihan. Ang lahat ng bagay na dapat sana ay sa kanya mula pa noon. Ang kailangan lang niyang gawin ay panatilihing abala si Ara sa kanyang walang katapusang pagdadalamhati. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang personal shopper, nang bigla itong ma-ring.
Ang pangalan ni Attorney Sandoval ang lumabas sa screen. Sinagot niya ito nang may ngiti sa labi. Attorney, napatawa ka? May maganda ka bang balita para sa akin? Lorna. Ang boses sa kabilang linya ay hindi masaya. Ito ay nag-alinlangan at may bahid ng pagkalito. May tumawa dito sa opisina. Isang lalaki mula sa Batangas. Nawala ang ngiti sa mukha ni Lorna. Anong meron sa lalaki mula sa Batangas? May problema ba sa isa sa mga property natin dun? Hindi. Lorna. Hindi tungkol sa property. Huminga ng malalim ang abogado. Sabi niya. Kasama niya ang nga bata. Parang isang malakas na kulo ang tumama sa tenga ni Lorna. Nanigas siya. Ang mamahaling damit ay biglang parang naging papel de liha sa kanyang balat. Anong sinabi mo? Nanginginit niyang tanong, kahit narinig niya ito ng malinaw. Ang nga pamangkin mo, Lorna. Sabi nga lalaki, buhay sila. Sila daw ang nga batang nawala isang taon na ang nakalipas. Bumaksa ang cellphone mula sa kanyang kamay. Tumama ito sa makapal na kapet ng walang tuno, pero para kay Lorna, ang ingay nito ay nakabibingi. Buhay. Hindi maari. Impossible. Sinigurado niya. Sinigurado ng taong binayaran niya. Dapat kasama silang lahat sa pagsabo. Isang alon ng purong sinda ang bumalot sa kanya, mas malamig pa sa kamatayan. Ang kanyang perpektong plano, ang kanyang perpektong kinabukasan, ay biglang gumuho sa isang tawa lang. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Hindi. Baka scam lang. Baka manloloko lang na gustong makakuha ng pera. Pero paano kung totoo? Mabilis niyang pinulot ang cellphone at tinawagan pabalik ang abogado, ang kanyang boses ay pilit na pinatatak. Saan daw kayo makikita? Pupunta ako. Kailangan kong makita kung totoo ang sinasabi ng taong yan. Sa opisina ang abogado, pakiramdam ni Lorna ay siya ang nasasakdal sa isang paglilitis. Bawat paikot ng segundo sa orasan sa pader ay parang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Si Ara ay katabi niya, tahimik, ang mukha ay blanko. Hinila niya ito mula sa mansyon, sinabing may mahalaga silang kailangang puntahan. Mas mabuti nang kasama niya ito, para makontrol niya ang anumang reaksyon nito. Pagkatapos ng ilang sandali na parang habang buhay, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Attorney Sandoval at sa likod niya. Isang lalaking may kayumanging balat, mukhang pagod at balisa, at nakahawa sa kamay ng dalawang bata. Sa likod nito ay may 3 pang maliliit na bata na nahihiyang naktatago. 5 sila. Nanlaki ang nga mata ni Lorna. Ang nga muha. Pamilya ang nga muha. Sila nga. Napasinghap si Ara sa kanyang tabi. Isang tuno na pinahalong sakit at hindi makapaniwalang paasa. Mateo. Marco? Pabulong na sabi ni Ara. Ang boses ay basag. Ang lalaki, si Miguel, ay dahan-dahang itinula ang mga bata paharap. Hinahanap po nila ang kanilang ina. At doon, gumuho ang mundo ni Ara. Napaluhod siya sa sahig, ang nga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig habang walang tigil na umagos ang luha sa kanyang nga mata. Hindi ito luha ng pihati. Ito ay luhang milagro. Mag-anak ko. Hikbi niya. Mag-anak ko. Isa-isang lumapit ang mga bata sa kanya, nag-aalinlangan noong una, pero nang makita ang mukha ng kanilang ina, tumakbo sila at niyakap siya. Isang magulo at umiyak na grupo sa gitna ng sahi. Si Lorna ay nakatayo lang doon, parang isang estatwangelo. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-isip, sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Ang kanyang plano, ang kanyang pra, ang kanyang buhay. Lahat ay nakataya. Tiningnan niya ang lalaki. Isang hamak na mangingisda. Besa itsura. Isang oportunista. Iyon ang gagamitin niya. Nang bahagyang humupa ang iyakan, mabilis na nakabawi si Lorna. Ngumiti siya, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang nga mata. Lumapit siya sa lalaki. Salamat, sir. Hindi mo alam kung gaano kalaking kaligayahan ang dinala mo sa aming pamilya, sabi niya, ang boses ay puno ng peking pasasalamat. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa,
isang tingin na mapanghusga at malami. Hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan. Pero bago pa man makasagot si Miguel, biglang nasalita ang isa sa mga bata. Si Maya, na nakakapit na ngayon sa damit ni Ara, ay biglang napaturo sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito sa takot at nagtago sa likod ni Ara. Mama Ara, natatakot po ako sa kanya. Biglang tumahimik ang buong silid. Lahat ng mga mata kay Ara, kay Miguel, sa abogado, kahit sa ibang mga bata ay napako lahat sa kanya. Sa isang iglap, siya ang nasa spotlight. At hindi ito ang spotlight na gusto niya. Ang ngiti sa mukha ni Lorna ay nanigas, at sa kaibuturan ng kanyang mga mata, isang apoy ng purongput ang nagsimulang magliyap. Ang unang gabi ni Ara kasama ang kanyang maana ay isang gabi na hindi siya natulog. Hindi dahil sa bangungot, kundi dahil sa takot na baka ang lahat ng ito ay isa lamang napakagandang panaginip. Nakahiga siya sa sahig ng nursery, sa gitna ng 5 maliliit na katawan na mahimbing na natutulo sa makutson na inilata niya. Ang dating malamig at walang buhay na silid ay puno na ngayon ng init. Puno ang tunog ang marahang pahinga. Puno ang amoy ng kanyang nga anak. Inabot niya ang kanyang kamay at hinaplos ang buhok ni Mateo, na kahit sa pagtulo ay seryoso pa rin ang itsura. Sinundan niya ito ng pag-aplos sa piski ni Marco, na bahagyang nakangiti na parabang may magandang pinapanaginipan. Pagkatapos ay ang kambal na sina Maya at Mia, na makayakap na natutulo. At sa dulo, si Max, ang kanyang bunso, na nakayakap sa isang unan na halos kasilaki niya. Buhay sila. Totoo sila. Nasa bahay na sila. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa kanyang isip. Na parang isang dasal. Ang butas sa kanyang dibdib na sa loob ng isang taon ay tila isang walang katapusang bangin, ay unti-unti nang napupunuan. Ang bigat na kanyang dinadala ay napalitan ng isang kaligayahang halos hindi niya kayang taglayin. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng silid. Iniwang bahagyang nakaawang ang pinto para marinig niya sila. Nagtungo siya sa kusina para uminom ng tubig, at doon niya naabutan si Lorna, na nakaupo sa dilim. Hindi ka rin makatulog, ate? Mahinang tanong ni Ara. Tumango si Lorna, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang malabi. Hindi ko lang lubos maisip, Ara. Isang milagro, isang tunay na milagro. Lumapit ito at niyakap siya. Masaya ako para sa'yo. Sobra. Niyakap siya ni Ara pabalik, ang puso niya ay punong pasasalamat. Sa gitnang lahat ng trahedya, nariyan pa rin ang kanyang ate. Salamat ate. Salamat sa lahat. Pero, sabi ni Lorna, kumalas sa yakap at tinitigan siya ng seryoso. Ang kanyang boses ay bumaba, naging halos pabulong. Hindi ko maiwasang mag-isip, Ara. Mag-isip ng ano? Yung lalaki. Si Miguel, sabi ni Lorna, ang kanyang nga mata ay puno ng pag-alala. Hindi ba? Hindi ba kahina-hinala, Ara? Isang taon. Isang buong taon niyang kasama ang nga bata. Bakit ngayon lang siya lumitaw? Ang tanong ay parang isang maliit na batong ibinato sa isang tahimik na lawa. Lumilihang nga alon na unti-unting lumalaki. Napaisip si Ara. O nga. Bakit ngayon lang? Sinabi niya na inalagaan niya sila. Sagot ni Ara. Pero kahit sa sarili niyang pandinig, ang kanyang boses ay kulang sa kumbiksyon. Oo. Inalagaan niya sila. At nakpapasalamat tayo doon. Mabilis na sabi ni Lorna. Pero bakit niya itinago? Alam mo naman, sa panahon ngayon, mahirap nang matiwala. Paano kung hinintay niya lang ang tamang panahon para humingi ng kapalit? Isang malaking reward? Ang lason ay pumasok na. Mabagal. Banayad. Ngunit mabisa. Ang purong kaligayahan ni Ara ay nagsimula ng mabahiran ng pag-alinlangan. Naalala niya ang narinig niyang usapan ni Lorna sa telepono. Ebidensya. Bayat. Ngayon, ang pagdududa niya ay may bago ng target. Kinabukasan, sa muling pagpupulong nila sa opisina ni Attorney Sandoval, ang mga salita ni Lorna ay umalinggaw sa isipan ni Ara. Pinapaliwanag ng abogado ang mga legal na proseso para maibalik sa sistema ang mga bata bilang buhay at tagapagmana. Si Miguel ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Mukhang hindi comfortable sa formal na paligid. At siyempre,
Sabi ni Attorney Sandoval, kailangan din nating pag-usapan ang nararapat na pasasalamat para kay Mr. De La Cruz. O naman, Attorney, agad na sabi ni Lorna, ang boses ay puno ng simpatya. Nakakaawa rin naman si Sir Miguel. Mukhang gipit sa buhay. Malaking tulong siguro sa kanya kung bibigyan natin siya ng disenteng halaga para sa kanyang pag-aalaga sa mga bata. Ang paraan ng pagkasabi ni Lorna sa salitang paalaga ay may bahid ng panunuya. Napatingin si Ara kay Miguel. Nakita niya ang patiim ng panganito, ang bahagyang pakuyong ng kanyang kamay. Nasaktan ba ito sa sinabi ni Lorna? O nagulat dahil nabuking ang kanyang motibo? Hindi na natiis ni Ara. Pagkatapos ng meeting, habang nakakapal sila sa pantry, nilapitan niya si Miguel. Miguel, simula niya, pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Pwede ba kitang tanungin? Tumingin ito sa kanya, ang nga mata nito ay pagod ngunit malinaw. Sige lang, Ma'am Ara. Bakit? Bakit hindi mo agad sinabi? Bakit hindi ka na-report sa pulis noong una mo silang makita? Isang anino ang dumaan sa mga mata ni Miguel. Tumingin ito sa malayo, na para bang may inaalalang masakit. Mahabang kwento, Ara, sabi nito sa wakas, ibinalik ang tingin sa kanya. Ang mahalaga, ligtas sila at kasama mo na. Ang sagot na iyon. Ang pag-iwas. Ito ang kumpirmasyong hindi niya gustong marinig pero siyang inaasahan niya. Para kay Ara, na ang isipan ay nilason na ni Lorna. Hindi ito sagot ng isang taong may itinatagong sakit, kundi sagot ng isang taong may itinatagong kasalanan. Bumalik sila sa conference room. Si Attorney Sandoval ay may hawak na kopya ng huling habiling ng kanyang ama. Ayon sa nakasulat dito, sabi ang abogado, habang binabasa ang isang section and dokumento, mayroong nakalaan na substantial finder's reward para sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon na hahantong sa ligtas na pagbabalik ng mga tagapagmana. Tumingin si Attorney Sandoval kay Miguel. Mr. De La Cruz, ayon sa diwa ng batas at sa testamento, ikaw ay karapat-dapat na tumanggap ng napakalaking halaga bilang pabuya. Sa isang iglap, lahat ng ingay sa isip ni Ara ay huminto. Tumingin siya kay Lorna. Nakita niya ang isang bahagyang pagtaas ng sulok ng labi nito, isang ngiti ng tagumpay na mabilis din nitong itinago. Pagkatapos, tumingin siya kay Miguel. Ang mukha nito ay napakita ng pagkagulat, pero para kay Ara, ito ay pagkukunwari lamang. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nakabit-kabit sa kanyang isipan. Ang isang taong pagtatago. Ang pag-iwas sa tanong. Ang malaking halaga ng pera. Ang mainit na pasasalamat na nararamdaman niya para kay Miguel ay biglang nanlami, napalitan ng yelo. Ang mata niya na kaninang umaga lang ay tumitingin dito ng may paganga, ay tumitingin na ngayon ng may pahuhusga. Hindi ito isang bayani. Isa itong oportunista. At hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang isang tao na inakala niyang patay na ang kanyang mga anak, o ang katotohanang ang kanilang pagbabalik ay may katumbas na presyo. Pakiramdam ni Miguel ay isa siyang estranghero sa hapagkainan ng mahari. Ang mesa ay gawa sa solidong nara, ang nga plato ay porselana, at ang nga kubiertos ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng aranya. Malayo sa kanyang kinasanayang mesang kahoy at mga kamay na ginagamit sa pagkain sa Batangas. Pero hindi ang karangyaan ng paligid ang nakpaparamdam sa kanya na hindi siya kabilang dito. Ito ay ang yelo sa hangin. Si Ara ay nakaupo sa tapat niya, pero ang tingin nito ay laging umiwas, laging nakatuon sa pagkain o sa mga bata. Ang dating init ng pasasalamat sa mga mata nito ay napalitan na ang isang malamig na pader ng pagdududa. Si Lorna naman, sa kabilang dako, ay todo ang pag-asikaso sa kanya, ngunit ang bawat salita ay may kasamang lason. Kumain ka pa, Miguel, alok nito, na may matamis na ngiti, kailangan mong lumakas. Siguradong napagod ka sa biyahe mula sa probinsya. Simple lang ang nga salita, pero ang din sa probinsya ay malinaw. Isa kang tagalabas. Isa kang duha. Hindi na halos malunok ni Miguel ang pagkain. Bawat subo ay parang may buhangin. Ang tanging nabibigay sa kanyang lakas ay ang makitang masayang kumakain ang 5 bata, na tila walang kamalay-malay sa tensyon sa pagitan ng mga matatanda. Pagkatapos ng hapunan,
Habang naglalaro ang mga bata sa sala, tinawa siya ni Lorna at Ara sa library. Miguel, may kailangan lang kaming linawin. Simula ni Lorna, ang boses ay seryoso na ngayon. May inilapa itong isang brown folder sa ibabaw ng mesa. Para na rin sa kapakanan at seguridad ng mga bata. Binuksan nito ang folder. Sa loob ay may mapapeles. Mga litrato niya nakuha ng hindi niya alam. Nag-hire akong private investigator, diretsong sabi ni Lorna. Kailangan naming siguraduhin kung sino ang taong pinapatuloy namin sa aming pamamahay. Isang mainit na galit ang unti-unting umakyat sa dibdib ni Miguel. Sinalakay ang kanyang pagkatao. Hinukay ang kanyang nakaraan. Ayon sa report, papatuloy ni Lorna, kinuha ang isang papel, mayroon ka raw malaking pakakautang sa Batangas bago ka umalis. At ang paalis mo sa dati mong trabaho bilang rescuer, medyo biglaan at kahina-hinala. Hindi na napigilan ni Miguel ang sarili. Teka lang, sabi niya, ang boses ay may diin. Wala kayong karapatan na halungkatin ang buhay ko. May karapatan kami. Si Ara na ang sumagot. Ang boses nito ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Ang nga anak ko ang pinag-usapan dito. 1 taon silang nawala, at ngayon, kasama kanila. May karapatan kaming malaman kung sino ka talaga. Tumingin si Miguel kay Ara, ang sakit at pagkadismaya ay mas matindi pa kaysa sa galit. Kung gusto ninyong malaman, sana tinanong ninyo ako ng diretso. Hindi yung palihim ninyong sinisiraan ang pagkatao ko. Paano ka namin tatanungin? Ganti ni Ara. Sa tuwing tinatanong ka namin kung bakit mo sila itinago, umiwas ka. Ano ang itinatago mo, Miguel? Ang nakaraan. Ang kabiguan. Ang bangungot na ayaw na niyang balikan. Paano niya ipapaliwanag ang sakit na iyon sa kanila? Isipin lang nilang nagdadahilan siya. Napailing si Miguel. Hindi ninyo maintindihan. Subukan mo. Hamon ni Ara. Pero naksara na ang isip ni Miguel. Ang pada na binuo niya sa paligid ng kanyang puso para protektahan ang sarili ay muling tumaas. Wala akong itinatagong masama. Inalagaan ko ang mga bata. Iyon lang ang mahalaga. Kung hindi sapat sa inyo yon, problema nyo na yon. Ang galit na dulot ng pagtatanggol sa sarili ay lumabas na parang kayabangan sa pandine ni Ara. Kitang-kita niya ang pagbabago sa mukha nito mula sa pakalito patungo sa kumpirmasyon ng hinala nito. Tumayo si Miguel at tinalikuran sila. Hindi na niya kaya ang pahuhusga sa mga mata nila. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naramdaman niyang may humila sa laylayan ng kanyang pantalon. Patingin niya sa ibaba, nakita niya si Mateo, ang panganay, na may hawak na isang pirasong biskwit. Inabot nito sa kanya. Para sayo, Papa Mix, mahinang sabi nito. Huwag kang umalis. Ang simpleng mga salita at ang inosenteng alo ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Miguel. Lumuhod siya para makpantay sila ngang bata at ginulo ang buhok nito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi ako alis, kampeon. Hindi ko kayo iwan. Pero huli na ang lahat. Maya-maya lang. May nakdobel. Isang kasambahay ang nakbukas ng pinto. Pumasok ang 2 unipormadong pulis. Lumabas si Lorna mula sa library, ang mukha ay nakpapanggap na nag-alala. Salamat sa mabilis ninyong pag-dating, officers. Tumingin ang isang pulis kay Miguel. Kayo po ba si Mr. Miguel de la Cruz? Tumayo si Miguel, ang puso niya ay bumaksak sa kanyang sikmura. Naramdaman niya ang presensya ni Ara sa kanyang likuran, pero hindi siya lumingon. Ako nga po, sagot niya. Sumama po kayo sa amin sa presinto, sabing pulis sa formal na tono. May nagfilang reklamo laban sa inyo para sa attempted kidnapping at extortion. Ang mundo ni Miguel ay gumuho. Ang tanging nagawa niya ay tumingin kay Lorna, na nakangisi na ngayon ng palihim, at pagkatapos ay kay Ara, na ang mukha ay punong pagkalito at takot. Ang huling alaala niya bago siya lumabas ng pinto, kasama ang nga pulis, ay ang mukha ni Mateo na puno ng luha. Nakatayo si Ara sa may pinto. Parang isang estatwang naniga sa kanyang kinatatayuan, habang pinapanood niyang ilabas ng mapulis si Miguel mula sa kanilang bahay. Ang malamig na kislap ng posa sa kanyang nga pulso ay tila tumagos hanggang sa puso ni Ara. Sa isang bahagi ng isip niya, may isang tinig na nagsasabing ito ang tama,
ito ang nararapat. Para sa seguridad ng kanyang mga anak. Ito ang sinabi ni Lorna. Pero may isa pang tine na bumubulong, isang tine na puno ng sakit at pagdududa. Nakita niya ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Miguel bago ito tuluyang tumaliko, isang tingin ng matinding pagkadismaya. Isang tingin na hindi para sa isang taong may kasalanan, kundi para sa isang taong pinataksilan. Lumapit si Lorna at marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. It's for the best, Ara. Magiging ligtas na ang mabata ngayon. Ang masalita ay dapat sana'y magbibigay ng kapanatagan, pero para kay Ara, ang nga ito ay parang langis na lalong napaalap sa apoy ng kanyang pagkalito. Mabilis ang magkapangyayari. Habang papasok na si Miguel sa poliska, bigla itong lumingon. Nagkaroon ng kaunting komosyon. Nakpumiglas ito ng bahagya mula sa pagkakahawa ng pulis, sapat lang para makalapit muli sa may pintuan kung nasaan si Ara. Ara! Sigaw nito. Ang boses ay puno ang pagmamadali. Bago pa man makakilos si Lorna o ang mapulis, nasa harapan na niya si Miguel. Mabilis nitong kinuha ang kamay ni Ara at may inilagay doon, isinara ang kanyang madaliri sa paligid ng maliit at matigas na bagay. Ara! Bulong nito. Ang boses ay apurado at puno ng desperasyon. Sapat lang para marinig niya. Hanapin mo ang may-ari niyan. Wala yan sa sasakyan nang mahanap ko ang mga bata. Nasa labas. Malayo sa abo. Bago pa man makapag-react si Ara, hinila na si Miguel ng mga pulis palayo. Huwag mong pakinggan yan, Ara. Sigaw ni Lorna mula sa likuran niya, ang boses ay biglang naging matinis. Nakakalat lang yan ng kasinungalingan para guluin ang isip mo. Isinara ang pinto ng poliskar at mabilis itong umalis, naiwan ng alikabo at nakabibinging katahimikan. Nakatayo lang doon si Ara. Hindi niya pinansin si Lorna na patuloy sa pagsasalita tungkol sa kung paanong mas mabuti na ang lahat ngayon. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bagay na nakakuyom sa kanyang palat. Mainit ito mula sa pagkakakapit ni Miguel, at ang magilid nito ay matalim. Pumasok siya sa loob ng bahay, lumampas kay Lorna na parang hindi niya ito nakikita. Natungo siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Dahan-dahan. Binuksan niya ang kanyang palat. Sa gitna nito ay isang maliit at tensong buttons. Luma na ito at medyo kalawangin sa gilid. May nakaukit na kakaibang simbolo sa gitna, dalawang letrang estato na makasalubong sa loob ng isang bilog. Hindi ito ordinaryong butones. Ito ay butones mula sa isang uniforme. Wala yan sa sasakyan nang mahanap ko ang mga bata. Ang masalita ni Miguel ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang opisyal na report, ang fan ay sumabo at nasuno ng lubusan. Lahat ng nasa loob ay hindi na makilala. Pero kung ang butones na ito ay nasa labas, malayo sa nasuno na sasakyan, paano ito napunta doon? At kanino ito? Pilit niyang inalala ang araw ng aksidente. Ang pamilya nila ay may matagal ng driver, si Mang Jun. Pero nag-retire ito isang linggo bago ang biyahe nila patungong Tagaytay. Isang kapalit ang kinuha para sa biyaheng iyon. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Si Ate Lorna. Siya ang kumuha sa bagong driver. Isang last-minute arrangement, sabi nito. Isang lalaking hindi niya matandaan ang mukha. Tahimik. Hindi nagsasalita. Naka-unipormang kulay itim. Ang uniporma. May butones ba itong ganito? Hindi niya maalala. Ang tanging naalala niya ay ang malakas na paugang ng sasakyan. Ang sigaw ng kanyang ina. At ang biglang pagdilim ng lahat. Pagkagising niya. Nasa ospital na siya at wala na ang lahat. Sabi ng magpulis, kasamang nasuno ang driver sa loob ng van. Pero ang butones na ito ay nagsasabi ng ibang kuwento. Isang kuwento kung saan ang driver ay maaring wala sa loob ng sasakyan nang ito ay sumabo. Isang kuwento kung saan ang aksidente ay hindi isang aksidente. Ang pagdududa na itinanim ni Lorna laban kay Miguel ay biglang bumaliktad, na parang isang malaking alon na ngayon ay papalapit sa kanyang ate. Ang pausap sa telepono. Ang ebidensya. Ang pagpilit na si Miguel ay may masamang motibo. Lahat ng ito ay biglang nagkaroon ng mas madilim na kahulugan. Tumayo si Ara. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na matagal nang nawala. Determinasyon. Lumabas siya ang kanyang silid,
Nilakpasan muli si Lorna na nasa sala. Ara, saan ka pupunta? May usap tayo, sabi ni Lorna, sinusubukang pigilan siya. May kailangan lang akong gawin, sagot ni Ara, hindi lumilingon. Napunta siya sa study room ng kanyang ama. Ang amoy ngang lumang libro at kahoy ay sumalubong sa kanya. Kinuha niya ang makapal na phone directory ng kumpanya mula sa estante. Hinanap niya ang numero ng Human Resources Department ng Salcedo Associates. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinataas niya ang telepono sa kanyang tenga. Hindi na ito panginginig mula sa pihati o takot. Ito ay panginginig mula sa isang nakakatakot na posibilidad na nagsisimula ng mabuo sa kanyang isipan. Sumagot ang boses sa kabilang linya. Good morning, Salcedo and Associates. Huminga ng malalim si Ara, hawak ng mahigpit ang tansong butones sa kanyang kabilang kamay. Hello, this is Arabella Salcedo. Sabi niya. Ang kanyang boses ay matatak sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon. Kailangan ko ng kopya ng employment records ng lahat ng naging driver ng pamilya sa nakalipas na 2 taon. Ipadala ninyo sa akin. Agad. Dumating ang sobre mula sa Salcedo Associates kinabukasan, inihatid ng isang mensahero. Tiniyak ni Ara na siya mismo ang kukuha nito sa gate, malayo sa mapanuring mga mata ni Lorna. Dala ang mga dokumento, nakulong siya sa study room, ang puso niya ay kumakabo na parang tambol. Bawat kaluskos sa labas ng pinto ay nakpapatindi ng kanyang nga balahibo. Binuklat niya ang nga folder. Naroon ang file ni Mang Jun. Ang tapat nilang driver sa loob 20 taon. At pagkatapos, naroon ang file ng huling driver. Pangalan. Ruben Santos. Address. Isang paupahan sa Tondo. Petsa ngang pag-empleyo. 3 araw bago ang aksidente. Tinitigan ni Ara ang 2x2 picture na nakastaple sa papel. Isang mukhang hindi niya matandaan, walang emosyon, ito ang mukha ng lalaking nakmamaneho ng mamatay ang kanyang pamilya. Isang malagim na ideya, ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Isang ideyang napakasama na halos hindi niya kayang isipin. Kinahapunan, habang abala si Lorna sa isang mahalagang business meeting sa labas at ang mga bata ay natutulog, nakpasya si Ara. Isinilit niya ang butones sa kanyang bulsa at kinuha ang susi ng isa sa mga kotse. Sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon, maisa siyang lumabas ng mansyon. Sinundan niya ang address na nasa file. Dinala siya nito sa isang masikip na eskinita sa Tondo. Ang amoy ng kanal at uso ay nanunuo sa hangin. Nahanap niya ang bahay na paupahan, isang gusaling luma na at kinakalawang na ang rehas sa bintana. Isang matabang babay na may suot na dasta ang nakbukas ng pinto. Ang landlady. Sino po sila? Tanong nito, tinitignan si Ara mula ulo hanggang paa. Hinahanap ko po si Ruben Santos, sabi ni Ara, pinipilit na mahing kalmado. Dati po siyang umupa dito. Biglang tumaas ang kilay ng babae. Ay, si Ruben. Naku, wala na yon dito. Bigla na lang umalis, 1 taon na mahigit ang nakalipas. Bigla pong gumalis. Oh, walang pasabi. Isang gabi. Dumating lang na may dalang malaking bag na mukhang puno ng pera. Nagbayad ng lahat ng utang niya sa akin, may bonus pa. Sabi niya, uwi na daw siya sa probinsya at hindi na babalik, ni hindi na kinuha yung nga damit niya. Basta na lang naglaho na parang bula, kuwento ng babae na halatang natutuwa sa sismis. Parang isang piraso ng yelo ang bumaksa sa sikmura ni Ara. Malaking bag na puno ng pera. Naglaho na parang bula. Eksakto sa araw pagkatapos na aksidente. Napasalamat si Ara at mabilis na bumalik sa kotse. Habang nakmamaneho siya palayo, ang nga piraso ng palaisipan ay mas lalong nagiging malinaw. At ang larawang nabubuo ay isang larawan ng katasilan na hindi niya kayang sikmurain. Kinabukasan, naglakas loob siyang pumunta sa presinto kung saan nakakulong si Miguel. Nakita niya ito sa likod ng rehas. Ang damit nito ay gusot, ang mukha ay pagod, pero nang makita siya nito, isang kislap ng gulat ang dumaan sa mga mata nito. Umupo si Ara sa bangko sa tapat ng selda. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Patawat? Naniniwala na ako sayo? Ang masalitang iyon ay parang walang kabuluhan.
Tinitigan lang niya ito. At sa mga mata niya, nakita ni Miguel ang lahat. Ang pagsisisi, ang pahingi ng tawad, ang pangako. Isang tahimik na pag-unawa ang namagitan sa kanila sa loob ng ilang sandali. Isang alyansa na nabuo sa gitna ng rehas na bakal. Pag-uwi niya, ang determinasyon niya ay buo na. Kailangan niya ng ebidensya. Isang bagay na hindi may tatanggi. Isang bagay na direktang mag-ugnay kay Lorna sa lahat ng ito. Nang gabing iyon, hinintay niyang umakyat si Lorna sa silid nito. Hinintay niyang mamayani ang katahimikan sa buong bahay. At pagkatapos, sa gitna ng dilim, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isang lugar na hindi niya dapat puntahan. Ang home office ni Lorna. Nangingini ang kanyang makamay habang pinihit niya ang seradura. Hindi ito nakalok. Isang pagkakamali. O baka isang tanda ng sobrang kumpiyansa ni Lorna. Pumasok siya at isinara ang pinto ng walang tunog. Binuksan niya lang ang maliit na table lamp. Sinimulan niyang halungkatin ang nga drawer. Mga papeles ng kumpanya. Mga resibo. Mga walang kwentang bagay. Saan? Saan niya itatago? At pagkatapos, nakita niya isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng mga folder. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga personal na bank statement ni Lorna. Sinimulan niyang basahin ang maito. Isa-isa. Ang mapetsa. Ang matransaksyon. At doon, nakita niya isang bank statement na may petsang isang araw bago ang aksidente. Isang withdrawal. Isang malaking halaga. 5 milyong piso. At sa tabi nito, isang resibo ng wire transfer. Pangalan ng tatanggap. Ruben Santos. Napahawa si Ara sa kanyang bibig para pigilan ang isang siga. Ang hangin ay biglang nawala sa silid. Ang butones. Ang pag-alis ni Ruben. Ang pera. Lahat ay konektado. Ang kanyang ate. Ang kanyang sariling kapatid. Ay nagbayad para patayin sila. Nanginginig niyang hinawakan ang bank statement na parabang ito ay isang ahas na anumang oras ay maaring tumuklaw sa kanya. Ang katotohanan ay napakasakit, napakabigat. Habang nakatitis siya sa piraso ng papel na kumakatawan sa katapusan ng kanyang mundo, isang malamig na boses ang bumasa sa katahimikan mula sa may pinto. Anong ginagawa mo dito, Ara? Napalingon si Ara. Nakatayo doon si Lorna. Nakasandal sa hambang pinto, ang nga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Ang mukha nito ay walang emosyon, pero ang nga mata nito ay nagliliyap na parang dalawang nagbabagang uling. Nahuli siya. Ang katahimikan sa loob ng study room ay mas mabigat kaysa sa isang bato. Tinitigan ni Lorna si Ara, na nakatayo sa tabi ng kanyang mesa. Hawa-hawa ang bank statement na parang isang hatol ng kamatayan. Sa isang iglap, alam ni Lorna na tapos na ang laro. Tapos na ang pagpapanggap. Isang mabagal at mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi na ito ang pekang ngiti na ibinibigay niya kay Ara sa loob ng isang taon. Ito ay isang ngiti na punong inggit, at sa wakas, ng kalayaan. Ang galing mo pala, kapatid ko, sabi ni Lorna, ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong baksik. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid at isinara ang pinto sa kanyang likuran. Ang tunog ng pek-click ng seradura ay parang isang putok ng baril. Akala ko, habang buhay ka na lang magiging isang kaawa-awang bulak. Napaatras si Ara. Ang takot ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Bakit? Ate? Bakit mo ginawa yon? Nanginginig niyang tanong. Pamilya mo kami. Pamilya mo ako. Pamilya? Tumawa si Lorna, isang tawang walang kagalakan. Kailan mo ba ako itinuring na pamilya? Ara? O baka naman anino mo lang? Ako ang laging segunda, ang laging yung isa pa. Si Ara ang maganda. Si Ara ang mabait. Si Ara ang paborito. At pagkatapos, nakaroon ka pa ng 5 maliliit na anghel na lalong nakpatibay sa posisyon mo bilang reyna ng pamilyang ito. Sumugot siya papalapit, ang bawat salita ay parang isang sampal. Habang buhay akong naktiis, Ara. Nahintay. At nang sa wakas ay mapapasa akin na ang lahat ng dapat ay para sa akin, bigla silang babalik? Hindi. Hindi ako papayag.
Ang pagtatapat ay brutal, at walang awa. Nakita ni Lorna ang pagguhong mundo sa mga mata ng kanyang kapatid. Ang sakit. Ang hindi makapaniwalang katotohanan. At nasiyahan siya sa nakikita niya. Yung nga magulang natin. Hikbi ni Ara. Pati sila. Sila ang may kasalanan ng lahat. Sigaw ni Lorna. Ang kalmadong anyo ay tuluyan ng nabasag. Napalitan ng purong galit. Dapat kasama kang namatay sa kanila. Dapat lahat kayo ay naging abo na lang. Sa huling salita, sinugot niya si Ara. Tinabik niya ang kamay nito. Dahilan para lumipat ang bank statement sa sahig. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng kanyang kapatid. Mas malakas si Lorna. Ang kanyang lakas ay namumula sa isang buong buhay ng naipongput. Hindi. Pabulong na sabi ni Ara, sinusubukang magpumiglas. Kinalatkat siya ni Lorna palabas ng study room, pababa sa pasilyo, patungo sa likurang bahagi ng bahay. Patungo sa pinto ng lumang bodega. Ang lugar kung saan itinatamba ang nasirang gamit, mga alaalang kinalimutan na. Itinulak niya si Ara sa loob ng buong lakas. Bumaksa si Ara sa maalikabok na sahig. Bago pa man ito makatayo, mabilis na isinara ni Lorna ang makapal na pinto at ikinasa ang kalawanging trangka sa labas. Ate. Huvak. Pakawalan mo ako. Siga ni Ara mula sa loob, kasabay ng malalakas na kalampak sa pinto. Hindi ito pinansin ni Lorna. Sumandal siya sa pinto, humihingal, ang isip ay mabilis na tumatakbo. Plano B. Kailangan niyang isagawa ang plano B. Mabilis siyang umakyat sa itaas. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintong nursery. Ang 5 bata ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang ngabalakid. Ang mamunting demonyo na sumira sa kanyang perpektong plano. Ginising niya si Mateo. Ang panganay. Mateo, gising. Bulong niya. Ang boses ay bumalik sa pagiging malumanay at mapakunwari. May sorpresa ako sa inyo. Pupuntahan natin si Papa Migs. Agad na napamulat ang mga mata ni Mateo, napalitan ng pananabi ang antok. Talaga po, Tita Lorna? Oo. Pero kailangang sikreto lang, ha? Gisingin mo na ang magkapatid mo, pero dahan-dahan lang. Ayaw nating magising si Mama Ara. Sorpresa din natin siya, ang mga bata. Sa kanilang kawalang malay, ay naniwala. Tahimik silang bumangon, ang mga mukha ay puno ng kagalakan sa paakalang makikita nila ang kanilang papamigs. Dinala sila ni Lorna pababa, gamit ang hagdanan sa kusina para maiwasan ang bodega. Sa labas ng gate, isang itim na van na walang plaka ang naghihintay, madilim ang nga bintana. Ang driver ay ang bago niyang tauhan, isang taong mas tapat at mas walang awa kaysa kay Ruben. Isa-isa niyang isinakay ang nga bata. Dali na. Mga bata. Baka maiwan tayo ni Papa Mix nyo. Nang makasakay na ang lahat, sumakay na rin siya at isinara ang pinto. Lumingon siya sa mansyon. Narinig niya, o baka guni-guni niya lang, ang mahinang kalampak mula sa bodega. Samantala, sa loob ng madilim at masikip na bodega, umiyak si Ara habang walang tigil na kinakalampak ang pinto. Tulong! Ang nga anak ko! Lorna! Walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Wala siyang cellphone. Nagsimula siyang kapain ang madilim na paligid sa desperasyon. Mga lumang kahon, sirang upuan, mga nabubulok na tela. Ang kanyang nga kamay ay puno na nga alikabok at gagamba. At pagkatapos, nahawakan niya isang bagay na plastik, matigas, may mabutones. Isang lumang cellphone. Isa sa mga unang modelo na itinapon na siguro ng kanyang ama maraming taon na ang nakalipas. Nanginginig niyang sinubukang buksan ito. Sa isang milagro, umilaw ang screen. 1 bar of battery. Wala siyang panahon para mag-isip. Isang numero lang ang kabisado niya bukod sa sarili niyang numero at numero ni Lorna. Ang numero ng opisina ng kanilang abogado. Nanginginig niyang idinyal ang nga numero. Bawat segundoeng pa-ring ay parang isang kawalang hanggan. Hello? Sandoval Law Office. Tulong! Sigaw ni Ara, ang boses ay basa at punong pagkasinda. Si Attorney Sandoval. Bilisan niyo. Si Lorna. Kinuha niya ang nga anak ko. Tulong.
Bago pa man siya makapasalita muli, namatay ang screen ng cellphone. Ubos na ang baterya. Sa labas, narinig niya ang ugong ng isang sasakyan na mabilis na papalayo. Ang fan, napahiga si Ara sa sahig, muling pinukpo ang pinto ng buong lakas. Huwag, mga anak ko! Ang sigaw niya ay nilamon ng makapal na pinto at ng gabi. Ang fan nalulan si Lorna at ang kanyang 5 bituin ay naglaho na sa kadiliman. Ang tunog ng pagbukas ng rehas na bakal ay parang isang sigaw ng kalayaan. Lumabas si Miguel mula sa selda, ang katawan ay pagod at ang isip ay puno ng galit at pakadismaya. Sa kanyang likuran ay si Attorney Sandoval, na mabilis na nag-ayos ng kanyang bail. Salamat sa tawa ni Ma'am Ara, mabilis nating naayos ito, sabi ng abogado. Ang pangalan ni Ara. Iyon lang ang nagbigay sa kanya ng kaunting lakas. Kahit papaano, naniwala ito sa kanya. Paglabas nila sa gusaling ng presento, ang init ng gabi sa Maynila ay dumampi sa kanyang balat. Huminga siya ng malalim, sinusubukang alisin ang amoy ng kulungan sa kanyang baga. Handa na siyang umuwi. Handa na siyang harapin sina Ara at Lorna at linawin ang lahat. Pero isang sasakyan ang humarurot at biglang huminto sa kanilang harapan. Bumukas ang pinto at lumabas si Ara. Hindi ito ang Ara na huli niyang nakita. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay may magulong buhok, ang mukha ay puno ng bakas kang luha, at ang mga mata ay nagliliyap sa purong pagkasinda. Miguel. Sigaw nito. Ang boses ay basag. Kasunod nito, bumaba ang 2 kasambahay, na mabilis na sumaklolo kay Ara na tila babaksa na ito. Tinulungan nila itong makalabas mula sa bodega. Anong nangyari? Tanong ni Miguel. Ang puso niya ay biglang nasimulang kumabo ng mabilis. Si Lorna. Hikbi ni Ara. Halos hindi makahinga. Kinuha niya ang gabata. Miguel. Kinuha niya sila. Ang nasalita ay tumama kay Miguel na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang lahat ng hangin ay nawala sa kanyang katawan. Ang kanyang gabinti ay biglang nanghina. Hindi. Hindi ulit. Napaluhot siya sa sementadong kalsada, ang nga kamay ay nakakuyom sa makabilang gilid. Ang nga mukhang ng 5 bata ang ngiti ni Marcho, ang pagkaseryoso ni Mateo, ang paglalambing ng kambal, ang pagkapit ni Max ay biglang na-flash sa kanyang isipan. At pagkatapos, napalitan ito nga ibang mga mukha. Ang nga mukha mula sa kanyang bangungot. Ang pamilyang hindi niya nailigtas mula sa apoy. Ang maliit na kamay na kumawala sa pagkakahawa niya. Ang parehong kabiguan. Ang parehong walang katapusang sakit. Kasalanan ko to. Sigaw niya. Ang boses ay puno ng pait at galit sa sarili. Sinuntok niya ang lupa ng buong lakas. Ang sakit sa kanyang nga buko ay walang-wala kumpara sa sakit sa kanyang dibdib. Dapat hindi ko sila iniwan. Dapat hindi ako nagtiwala. Kasalanan ko to. Pinabayaan niya sila. Muli, may pamilyang nanganganib dahil sa kanya. Muli, nabigo siya. Ang bigat ng lumang kasalanan at ng bagong kabiguan ay dumagan sa kanya. Nilalamon siya ng buo. Ang lahat ay nawala. Bigla, may isang kamay na humawa sa balikat niya. Isang hawak na hindi marupok, kundi matata. Hindi, Miguel. Naangat siyang tingin. Nakaluhot sa harapan niya si Ara. Ang luha ay patuloy na dumadaloy sa mapisngi nito. Pero ang mga mata nito ay puno ng isang determinasyong hindi pa niya nakikita dati. Hindi mo kasalanan. Sabi nito. Ang boses ay nanginginig ngunit matatak. Kasalanan niya. Ni Lorna. Hinawakan nito ang kamay niyang nakakuyom. At babawiin natin sila. Tinitigan niya ito, ang paasa ay isang malayong kislap sa gitna ng kanyang kadiliman. Makasama. Pagdidiin ni Ara. Ang salitang iyon. Magkasama. Parang isang maliit na kandila na sinindihan sa gitna ng bagyo. Hindi nito inalis ang dilim, pero nagbibigay ito ng direksyon. Biglang may pumasok sa kanyang isipan. Isang alaala mula sa ilang araw na pananatili niya sa mansyon. Narinig niya si Lorna na may kausap sa telepono, nayayabang tungkol sa isang secret getaway ng pamilya. May nabanggit siya dati, sabi ni Miguel. Ang isip ay mabilis na nagunay ng piraso. Isang pribadong pantalan. Sa Batangas. Doon daw sila nagpupunta kung gusto nilang magtago.
Batangas. Ang kanyang teritoryo. Tumayo si Ara. Ila-ila siya. Ang dating babaeng nanghihina ay siya na ngayong humihila sa kanya patayo. Alam mo kung saan. Tumango si Miguel, ang desperasyon ay napapalitan na ngang isang matinding pangangailangan na kumilos. Sa tingin ko, walang nang isa pang salitang sinabi. Sumakay sila sa kotse ni Ara. Si Miguel ang umupo sa driver's seat. Hindi nila alam kung ano ang kanilang plano. Wala silang armas. Wala silang backup. Ang tanging dala nila ay ang nag-aalap na determinasyon ng isang ina at ang desperadong paghahanap ng paktubos ng isang lalaki. Pinaanda ni Miguel ang makina. Tinapakan niya ang silinyado ng buong diin. Ang sasakyan ay humarurot sa gabi, papalabas ang Maynila, patungo sa Batangas. Tumatakbo sila laban sa oras. Ang nga ilaw ng pantalan ay parang nga bituin na nakasabo sa kadiliman. Sa dulo nito, isang puting yate ang naghihintay. Ang makina nito ay marahang umugong, handang tumakas. At sa pagitan nila at ng yate, isang itim na van. Hindi na nag-isip si Miguel. Itinodo niya ang tapa sa silinyado. Ang kotse ay umungol at humarurot sa makitit na daan. Sa huling sandali, kinabit niya ang manibela. Ang tunog nga gulong na gumagasgas sa semento ay nakabibingi. Umikot ang kotse at humambalang sa daan. Ilang pulgada lang ang layo mula sa fan. Epektibong hinarangan ang anumang daan para makatakas. Bago pa man tuluyang huminto ang sasakyan, binuksan na ni Miguel ang pinto. Dito ka lang. Sigaw ni Jakayara. Lumabas mula sa driver's side ng van ang isang malaking lalaki. Ang mukha ay galit. Ito ang tauhan ni Lorna. Kailangan niyang mauna. Kailangan niyang protektahan si Ara. Ang lahat ay nangyari ng mabilis. Ang nga taon ng training bilang rescuer, ang nga instincts na matagal na niyang ibinaon, ay biglang bumalik. Hindi ito apoy o gumuguhong gusali, pero ang nakataya ay pareho lang buhay. Sumugod ang lalaki. Inaasahan ang isang simpleng gawe, pero hindi iyon ang ibinigay ni Miguel. Hindi niya ito sinalubong ngang suntok. Sinalubong niya ito ngang bilis. Umilak siya sa unang sugot nito, ginamit ang momentum ngang kalaban-laban dito. Isang mabilis na siko sa tagiliran, isang sapo sa tuhod. Ang lalaki ay natumba, nawalan ngang balanse. Hindi pa ito tapos. Tumayo muli ang lalaki, mas galit ngayon, at bumunot ng isang maliit na tubo mula sa kanyang likuran. Hindi ngayon, sabing ay isang tini sa isip ni Miguel. Hindi ka na ulit mabibigo. Ang dating takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ito ang kanyang paktubos. Pakabangga pa lang ang sasakyan, ang nga mata ni Ara ay nakatuon na sa isang bagay lang, ang pinto ngang fan. Nang bumukas ito, ang puso niya ay parang piniga. Lumabas si Lorna, hila-hila ang umiyak na si Max at Marco. Sa likod nito, takot na nakasunod ang tatlo pa. Mama! Sigaw ni Maya. Ang mukha ay basang-basang ng luha. Ang sigaw na iyon ang naalis ng lahat ng takot at paalinlangan sa katawan ni Ara. Wala ng pihati. Wala ng pakalito. Tanging ang naalap na apoy ng isang ina. Hindi niya pinansin ang nagaganap na away sa pagitan ni Miguel at ng isa pang lalaki. Tumakbo siya. Tumakbo siya na parang hindi pa siya tumakbo ng ganito sa buong buhay niya. Ang bawat hakbang ay isang panalangin. Mag-aanak. Sigaw niya. Natigilan si Lorna nang makita siya. Ang mukha nito ay naghalo ang gulat at put. Huwag kang lalapit. Ara. Pero hindi tumigil si Ara. Nagpatuloy siya sa paglakad, ang nga mata ay nakatuon sa kanyang nga anak. Nang makarating siya sa harapan ng kanyang kapatid, hindi siya sumiga. Hindi siya nanakit. Tinitigan niya ito ng diretso sa mamata. Tapos na, Lorna, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng isang bundok. Mahal kita bilang kapatid ko, pero hindi ko hahayaang saktan mo pa ang nga anak ko. Tumawa si Lorna. Isang tawang halos balih na. Mahal? Kung mahal mo ako, sana hinayaan mo na lang akong maging masaya. Sila ang sumira sa lahat. Itinuro nito ang mga bata. Umiling si Ara, ang luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mata, pero hindi para sa sarili niya, kundi para sa kapatid na nawala na sa katinuan.
Hindi sila ang sumira, ate. Ikaw. Ang inggit mo ang sumira sa lahat. Nakita ni Miguel ang paatake ng tubo. Gamit ang isang basurahan na metal bilang panangga, sinalo niya ang hambalos. Ang ingay ay umalingaw-ngaw sa pantalan. Bago pa man makabawi ang kalaban, ibinato niya ang basurahan dito. Natamaan ang lalaki sa dibdib, nawalan ng hininga. Ito na ang pagkakataon ni Miguel. Sa isang mabilis na kilos, nakuha niya ang tubo at sa isang pihit, naipulupot niya ang braso ng lalaki sa likuran nito. Isang iglap lang, napigilan na niya ito. Lumingon siya. Nakita niya si Ara, matata na nakatayo sa harap ni Lorna. Nakita niya ang tapang sa mga mata nito. At sa likod nila, sa kalsada papalapit sa pantalan, may mga kumikislap na ilaw. Pula at asul. Ang masirena. Dumating na ang tulong. Ang tunog ng sirena ay parang musika sa pandinig ni Ara. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Lorna. Ang put ay napalitan ng purong pagkasindak. Wala na itong matatakbuhan. Sa huling desperadong kilos, binitawan ni Lorna ang dalawang bata at mabilis na hinablot si Maya, ang pinakamalapit sa kanya. Itinago niya ang bata sa kanyang likuran. Ang isang braso ay nakapulupot sa lig nito na parang isang ahas. Huwag kayong lalapit. Sigaw ni Lorna, ang boses ay matinis at nangangalit. Tumingin siya sa mga pulis na papalapit, at pagkatapos ay kay Ara. Isa pang hakbang at sasaktan ko siya. Si Maya ay humahagugol, ang mali nitong katawan ay nanginginig sa takot. Nanigas si Ara. Ang apoy sa kanyang dibdib ay biglang pinatay ng isang malamig na takot. Ang kanyang anak, ang kanyang munting Maya. Huwag, ate. Parang awa mo na, pagmamakaawa ni Ara, ang lakas na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho. Ang mga pulis ay huminto, bumubuong isang kalahating bilok sa kanilang paligid, ang kanilang mga baril ay nakatutok. Si Miguel, nanay pasa na ang tauhan ni Lorna sa isang pulis, ay dahan-dahang lumalapit mula sa gilid, ang mukha ay alerto, naghihintay ng pagkakataon. Ngunit alam ni Ara na hindi dahas ang solusyon dito. Tinitigan niya ang kapatid, sinusubukang hanapin ang kahit katiting na bahagi ng babaeng minsan niyang minahal at hinanggaan. Lorna, sabi niya, ang boses ay malumanay ngayon. Sinusubukang abutin ang puso sa likod ng halimaw. Naalala mo ba? Noong nga bata pa tayo? Noong nahulo ako sa puno ng mangga? Umiyak ako ng malakas, pero ikaw, hindi ka natakot. Ikaw ang umakyat para tulungan akong bumaba. Natigilan si Lorna. Isang kislap ng pakalito ang dumaan sa kanyang nga mata. Lagi mo akong pinoprotektahan. Ate, papatuloy ni Ara. Dahan-dahang humahakbang palapit. Ikaw ang ate ko. Ikaw ang laging natatanggol sa akin sa school. Sinabi mo, walang pwedeng manakit sa kapatid ko kundi ako lang. Ang maalala ay parang masina ng liwanag na tumatago sa kadiliman ng isip ni Lorna, ang pagkakahawa nito kay Maya ay bahagyang lumuwag. Hindi na ikaw to, Lorna, sabi ni Ara. Ang luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mapisngi. Bitawan mo na si Maya. Bitawan mo na ang galit. Umuwi na tayo. Ang salitang umuwi ang tuluyang bumasa sa lahat ng natitirang depensa ni Lorna. Ang kanyang mukha ay biglang nangulubot. Ang put ay napalitan ng isang matinding pihati. Ang kanyang mabraso ay nanghina at kusa na lang bumaksak sa kanyang tagiliran. Binitawan niya si Maya. Mabilis na tumakbo si Maya patungo kay Ara at yumakap ng mahigpit. Kasunod nito ang apat pa, at sa isang iglap, napalibutan si Ara ng kanyang 5 bituin. Si Lorna ay napaluhod sa sementadong pantalan, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang ngapalat. Ang kanyang ngabalikat ay nangingini sa isang tahimik at nakakawang pag-iyak. Ito ang huling paghaharap. Walang putok ng baril. Walang dugong dumana. Tanging ang tuno lang nga alon, nga sirena. At nang isang pusong tuluyan ng nawasa. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis. Pinanot ni Ara ang paglapit ng mga pulis sa kanyang kapatid. Ang mabraso ni Lorna ay marahang ipinosisyon sa kanyang likuran, at ang tunog ng paklik ng posas ay umalingaw-ngaw sa hangin. Hindi ito gumala. Hindi ito nagsalita. Tila isang manikang basahan na nawalan ng lahat ng palaman. Habang isinasakay si Lorna sa police car, hindi galit o tagumpay ang naramdaman ni Ara,
kundi isang malalim at nakalulunod na awa. Ito pa rin ang kanyang ate. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano magbisikleta. Ang babaeng kasama niyang nangangarap sa ilalim nga bituin nung sila'y mabata pa. Saan nawala ang babaeng iyon? Bago isara ang pinto, nag-angat ng tingin si Lorna. Naktama ang kanilang nga mata. Sa isang saglit, nakita ni Ara ang lahat sa mga mata nito, ang pagsisisi, ang sakit, ang pagtanggap sa kanyang kapalaran. Isang tahimik na tango lang ang isinukli ni Ara, isang pakilala sa kanilang nasirang ugnayan at sa trahedyang sumakop sa kanilang pamilya. Pagkatapos, isinara ang pinto. At naglaho na si Lorna sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng Maynila ay napalitan ng ugong ng alon. Ang takot ay napalitan ng kapayapaan. Nasa Batangas sila. Sa munting paraiso ni Miguel. Nakaupo si Ara sa dalampasigan, pinapanood ang papalubo na araw na nakpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ilang metro mula sa kanya, ang kanyang 5 bituin ay masayang nahahabulan sa buhangin kasama si Miguel. Ang tawa nila, na minsan niyang inakalang hindi na niya muling maririnig, ay ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Dito, sa lugar na ito, unang natutong muling ngumiti ang kanyang nga anak. At dito, unti-unti ring natututong huminga muli ng maluwag si Ara. Umupo si Miguel sa tabi niya. Dala ang 2 bote nga malamig na tubig. Masaya sila, sabi ni Miguel, ang tingin ay nasa mga bata. Dahil sayo, sagot ni Ara, tinitingnan ito ng may pasasalamat na hindi kayang isalarawan ng masalita. Salamat, Miguel. Sa lahat. Ngumiti si Miguel, isang ngiting malungkot. Binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon, Ara. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Pangalawang pagkakataon? Nagtatakang tanong ni Ara. Huminga ng malalim si Miguel, ang nga mata ay nakatuon sa malayong abot-tanaw na parabang may tinitinan sa nakaraan. Dati akong rescue. Ara. Mahina niyang simula. Ito ang buhay ko. Ang magligtas ang buhay. Akala ko, magaling ako dito. Isang anino ng sakit ang dumaan sa kanyang mukha. Pero may isang insidente. Isang nasusuno na residential building. May isang pamilya na natrap sa itaas. Inuna ko ang mabata. Hawak ko na. Hawak ko na ang kamay ng bunso nilang anak. Ilalabas ko na sana siya sa bintana. Natigil siya, ang lalamunan ay tila may bumara. Pero bumigay ang sahi. Papapatuloy niya. Ang boses ay basak. Nabitawan ko siya. Lahat sila. Hindi ko sila nailigtas. Hinawakan ni Ara ang kamay nito. Malamig ito at nangingini. Pagkatapos nun, tumakas ako, sabi ni Miguel. Tumakas ako sa lahat. Dito ako naktago sa Batangas. Dala-dala ang kabiguan ko. Kaya noong makita ko ang mga anak mo, takot na takot akong mabigo ulit. Itinago ko sila, inalagaan, dahil sa isip ko, ito ang paraan ko para makabawi. Ito ang pangalawang pagkakataon ko para gawin ang tama. Sa wakas, naintindihan na ni Ara ang lahat. Ang pag-iwas. Ang pagtatago. Hindi ito dahil sa kasakiman, kundi dahil sa isang malalim na sugat na hindi pa naghihilom. Pinisil niya ang kamay nito. Hindi ka nabigo, Miguel. Iniligtas mo sila. Iniligtas mo kaming lahat. Tumingin ito sa kanya, ang nga mata ay puno ngang pasasalamat at ngang isang emosyon na mas malalim pa. Dahan-dahan, inilapit nito ang kanyang mukha sa kanya. Ang pag-asa. Ang pag-unawa. Ang pangakong isang bagong simula. Lahat ng iyon ay naroon sa sandaling iyon. At sa ilalim ngang nag-aagaw na dilim at liwanag, sa harap ng dagat na naging saksi sa lahat, ang kanilang nga labi ay nagtakpo. Hindi ito halik ng pagnanasa. Ito ay isang halik na marahan at puno ang pag-alaga. Isang halik na nagsasabing, naintindihan kita. Isang halik na nangangakong, hindi ka na mag-isa. Isang halik na parang pag-uwi sa isang tahanan na matagal nang hinahanap. Nang magiwalay sila, makadikit pa rin ang kanilang ngano. Ang tuno lang ngang alon at nang malayong tawanan ng magabata ang maririnig. Ngumiti si Miguel, ang unang tunay at magaan na ngiti na nakita ni Ara sa kanya. Handa na ba kayong umuwi? Tanong nito sa isang bulong. Man na sa bahay natin. 6 na buwan ang lumipas.
Ang malaking mansyon na dating kulungan ng kalungkutan ni Ara ay isa na ngayong tahimik na alaala. Ngayon nakatira na sila sa isang bagong bahay, isang bahay na mas maliit, pero 100 beses na mas masaya. Ito ang bahay na ipinamana sa mga bata, isang bahay na may malawak na hardin at mga bintanang laging bukas para pumasok ang sikat ng araw. Pinapanood ni Ara mula sa bintana ng kusina ang kanyang pamilya. Si Miguel, na ngayon ay opisyal ng Papa Mix sa lahat, ay tinuturuan si Mateo at Marco kung paano makpalipat ng saranggola. Ang kambal na sina Maya at Mia ay nagdidiling ng gabulaklak, habang si Max ay masayang nahuhukay sa buhanginan. Ang tanawing ito simple, ordinaryo, at perpekto ay isang bagay na minsan nang inakala ni Ara na hindi na niya muling makikita. Isang araw, bumisita siya sa kulungan. Isang desisyon na siya lang ang nakakaalam. Nakita niya si Lorna sa likod ng isang makapal na salamin. Mas payat ito ngayon, ang dating pagmamataas sa mukha ay napalitan ng isang tahimik na pagtanggap. Umupo si Ara, kinuha ang telepono. Walang nagsalita sa loob ng ilang sandali. Kinamusta ko ang kaso mo? Mahinang sabi ni Ara. Sabi nga abogado, dahil sa pag-amin mo, baka mas mababa ang sentensya. Tumango lang si Lorna. Ang tingin ay nasa mesa. Hindi kita mapapatawad, ate, papapatuloy ni Ara. Ang boses ay matatak pero hindi galit. Hindi siguro kailanman. Pero, naiintindihan ko na. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Lorna. Ang nga mata nito ay puno ng luha. Patawad. Ara. Bulong nito. Ang unang nga salita nito sa kanya sa loob ng 6 na buwan. Tumango lang ulit si Ara. Hindi na kailangan ng mas maraming salita. Tumayo siya at umalis. Pakiramdam niya ay may isang malaking tinik na sa wakas ay nabunot mula sa kanyang dibdib. Hindi ito pagpapatawad, pero ito ay pagsasara ng isang kabanata. Kinabukasan makatabi silang tumayo ni Miguel sa isang press conference. Sa harap nila ay mga kamera at reporter. Ngayon, formal naming inilulunsad ang Ricardo and Elena Salcedo Foundation. Inanunsyo ni Ara sa mikropono, ang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Isang pundasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga naulilang bata sa buong bansa. Ito ay paraan namin para ipagpatuloy ang pagmamahal at kabutihang loob ng aking mga magulang. Sa tabi niya, hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Ang init nito ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang malaking kayamanan na minsan nang naging sanhingang trahedya ay gagamitin na ngayon para lumihang paasa. Hapon na. Naghahanda sila para sa isang maliit na salo-salo sa hardin. Isang selebrasyon para sa kanilang bagong simula. Nagmamasi si Miguel habang tinutulungan ni Ara ang ngabata na maayos ng mesa. Nakikita niya ang ngiti sa muka ni Ara, isang tunay na ngiti na namumula sa puso. Hindi na ito ang babaeng wasak na una niyang nakilala. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay matata, puno ang pagmamahal, at ang pinakamatapang na taong kilala niya. Lumapit siya dito at niyakap ito mula sa likuran, ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Okay ka lang? Tanong niya. Higit pa sa okay, sagot ni Ara, sumandal sa kanya. Masaya ako, Miguel. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, tunay na masaya. Tumingin sila sa 5 bata na ngayon ay naglalaro na sa damuhan, ang kanilang tawa ay umaabot hanggang sa langit. Ang 5 maliliit na milagro na nagugnay sa kanilang dalawa. Sila ang 5 bituin natin, bulong ni Miguel sa tenga ni Ara, inulit ang masalita nga manito. Lumingon si Ara para harapin siya. Ang nga mata nito ay naniningning. Ngumiti ito. At ikaw ang aking buwan. Hinapit siya ni Miguel at hinalikan ito ng marahan, isang halik na punong lahat ng kanilang pinagdaanan at lahat ng kanilang hinaharap. Isang halik na nagsasabi ng mahal kita nang hindi kailangang bikasin. Sa ilalim ng papalubo na araw, napapalibutan ng tawangang kanilang nga anak, natakpuan ni na Miguel at Ara ang kanilang tunay na tahanan. Hindi sa isang mansyon o sa isang bahay, kundi sa piling ng isa-isa. Ang kanilang paglalakbay ay nasimula sa isang trahedya, ngunit sa gitna ng abo at luha, nakahanap silang isang pag-ibig na mas matatak kaysa sa anumang pagsubok. Isang pag-ibig na binumula sa masirang piraso, na ngayon ay buo, kumikinang, at walang hanggan.
At dito nagtatapos ang kwento nina Ara at Miguel at ng kanilang 5 bituin. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata. Ang pagsulat sa kwento nina Ara at Miguel ay isa ring paglalakbay para sa amin. Kasama ninyo kaming umiyak sa kanilang nga pihati, kinili sa kanilang nga sandali, at humanga sa kanilang katatagan. Sapagkat ang tunay na kuwento ng paibig ay hindi laging tungkol sa perpektong simula. Ito ay tungkol sa pagbangon mula sa pagkawasak. Ito ay tungkol sa paghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa pagtuklas na ang isang pusong minsan nang naduro ay may kakayahan pa ring umibig ng mas buo, mas matapang, at mas makabuluhan. Ngayon, nais naman naming marinig ang inyong salobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Aling bahagi ang pinakatumata sa inyong puso? Anong aral ang inyong natutunan mula sa paglalakbay nina Ara at Miguel? Hinihintay namin ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, ang aming taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa susunod na kwentong magpapatibok ng inyong nga puso. Lau Kili TV.